Isang katangahan na na-experience namin sa pagpapatakbo ng salon na business ay ang ikaw na nga gagawa, hati pa kay sa kita. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner na meron ng 9 years na experience karanasan sa pagpapatakbo ng salon na negosyo. Kwento ko lang sa inyo, no? Nung nag-start kami ng salon business, commission-based naman talaga kami. Tapos, sa commission based, lalo na pag nag-uumpisa pa lang ang iyong salon, hindi talaga yan malakas, di ba? Wala talaga yung kita sa umpisa. Hindi talaga ganun kadami o kalakas yung benta o kadami yung pumapasok na customer. Ngayon, bilang owner, gusto nating kumita ang ating mga tauhan. Siyempre, sino bang ayaw, di ba? Kasi sa commission base, yun naman talaga ang pangarap natin. Nakikita sila. Kaso, ang problema, hindi pa siya ganun kalakas. Meron namang pumupunta pero hindi sapat para kikita yung iba. Ngayon, eto ang mga nakakatawang ginawa namin. Yung asawa ko, siya yung gumagawa ng services. Meron kaming hairdresser noon, dalawa, so bali tatlo sila. Meron kaming mga tauhan, mga nail technician, salon assistant, tapos cashier, meron kaming ganyan. So ang problema namin, dahil sa gusto naming kumita ang mga tauhan namin, ang mga assistant namin, ang mga nail tech namin, mga cashier namin, syempre kailangan nilang kumita, di ba, ng komisyon. Ngayon, hindi sila marunong sa hair rebanding, sa hair color, kulay, yan. Tapos sa kahit anong services sa buhok. Pero binigyan namin sila ng isang rotation o isang income dyan, isang kita dyan na naka-ano kasi kami, naka-commission base. So by ang kitaan, kung sino yung papasok, kung sino yung nauna, yun yung unang mag-handle. So by handle yung kitaan. Ngayon, halimbawa merong 3 ikot sa salon namin. 3 sa hairdresser, merong isa sa nail tech at isa sa sa salon assistant. Ang problema, hindi pa naman sila marunong mag-handle ng rebanding, ng kulay o kahit anong services kasi nga baguhan pa sila sa salon. Pero gusto namin silang pakitain eh. Sino bang ayaw? Ngayon, ang ginawa ng asawa ko na nakakatawa, nakatangahan, is siya yung nag-handle ng services. Halimbawa, reband, may pumasok para yon sa nail technician or sa salon assistant. So, ang ginawa ng asawa ko, siya ang nag-handle ng services. Siya ang nag-reband, nagkulay, basta siya lahat. Pagkatapos, hahatiin niya yon. Ang kalahating income o kita ibibigay niya sa nakaupong nail tech o nakaupong salon assistant. Nakakatawa, di ba? Matagal yon, siguro mga 3 buwan, ganun ang nangyari. Napapansin ko, sabi ko, babe, bakit pagod na pagod ka? Wala ka namang customer kanina. Sabi niya, kaninang hapon wala, pero kaninang umaga meron. O ba't wala kang kita? Sabi niya, hindi, para kay ano kasi yun, para sa kanya kasi yun, para sa ano yun, assist yun, para sa nail tech yun. Bakit mo binigay sa kanya? Kasi, meron kasi tayong na, pag siya yung nauna, meron siyang isang ruling doon sa pagpasok ng client sa buhok. O tapos, marunong na ba siya? Hindi. Sino gumawa? Siya daw. Nakakatawa siya pero experience namin yan. At yun na nga lang, problema pala siya dahil yung tauhan mo is hindi natuloy gustong matuto. Kasi kahit nakaupo siya, kikita naman siya. Di ba ang saya? Yan yung mga pagkakamali namin bilang salon owner na kahit hindi pa siya marunong, dahil sa kagustuhan nating kumita siya, pinagbigyan natin siya. Ikaw na nga yung gagawa, hati pa kayo sa kita. Nakakatawa. Tapos siya, andun lang, ang saya-saya. Cute-cute siya. So, yan yung mga dapat nating iwasan, lalo na sa mga nag-uumpisang salon owner dyan, salon business na kung hindi pa siya marunong, wag nyo munang bigyan ng isang ruling o isang pag-handle, komisyon sa pag-handle ng buhok. Kasi nga, hindi siya gagalaw, hindi siya kikilos, hindi siya porsigidong matuto sa gawain yon. Kasi, ba't siya matuto? May income naman siya, may kita naman siya. Isa sa mga pinaniniwalaan ko sa salon business, no, na maraming mga abusadong tauhan, umaabusong tauhan, pero
Alam niyo bang kasalanan mo bilang owner yan? Kasi hinayaan mo na gaganunin ka nila. So, naniniwala ako na walang abusado, mang-aabuso kung walang salon owner na magpapaabuso. At kung isa ka sa mga nagpapaabuso, kasalanan mo yan. Dahil ang pagnenegosyo ng salon napakasakit sa ulo talaga at marami tayong problema dito. Marami tayong stress dito sa tauhan pa lang, nako, iiyak ka na. So, bye-bye. Good morning. Trabaho-trabaho pa tayo dahil ang pagnenegosyo ng salon, napakasakit sa ulo. Bye. Galingan natin.